back to our vlog. It's happy Wednesday. It's already 4:30 in the afternoon. Tapos na ako magtrabaho in my part-time. And medyo naayos ko na rin yung mga ilang pasabay work namin. Nakapag-prepare na rin ako ng dinner namin later na lulutuin na lang. And then, na-chat ko na rin sina Mami at Daddy sa Pinas at ang aming anak ay tulog pa and ang aking husband is still in the office pa. Diba? Kompletong rekado ang updated ko sa inyo. And for today, mababasa nyo naman sa aking thumbnail na ito ang pinakagusto ko na medyo pinaghahandaan ko pag-uwi for almost 1 year na rin. Na talaga namin so excited na medyo magpalit ng mga gamit sa Pilipinas, lalo na almost 2 years na kami nag-uutay-utay na ayusin ang family house ni na Mami para naman sa ganun. Alam mo, hindi lang naman taong nagkakasakit, hindi lang naman ang taong kailangang i-check at alagaan, kundi syempre yung ating tinitirhan. Napaka-importante niya na time to time, pinipinturahan, pinapalitan ng bubong, yung mga alulod, yung mga cabinet, mga kusina, mga banyo, yun talaga yung mga pag may budget tayo, yung magandang pag-ipunan para malinis, maayos, lalo na kapag napinturahan, alam mo malilesser yung mga anay na talagang pagrurupok ng ating bahay. And as of my mom naman, tulong naman kami lagi sa budget, nag-uusap kami nga, ganun din ang asawa ko, kung ano makakabuti dyan sa bahay na tinitirhan ni Mami. Lalo na, kami ay nakikisuyo din sa mini shop namin dyan sa harapan ng bahay na halos na utay-utay ko na rin siyang ayusin. At napakaganda naman niya. Protect din talaga to sa maayos na gate, maayos na pag-ulan, and very safe din yung pasukan ng bahay namin. So, nakakatuwa naman siya. And for today, may mga ilan akong gamit na talagang old na gamit na ni Mami since bata pa ako at since na minanapan niya sa nanay niya yung mga baso, pinggan, mga gamit sa kusina. So, gusto ko siyang i-upgrade. Hindi ko naman siya itatapon, hindi ko siya whatever. Ito ay aming pinamimigay or binigay namin sa pinsan namin kasi magaganda pa naman siya at pag nahugasan mo pa na may maganda kasi maganda naman yung tabihan at cabinet ni Mami. So, yung iba naman, ginagamit pa rin namin. Yung iba naman, we share, siyempre. At hindi ko siya planong itapon or ipagbenta kasi ito ay napakahalaga sa Mami ko. Ito ay sentimental value niya, kaya ang hirap ng i-let go. But for us, maganda rin na minsan mag-update tayo kahit hindi naman ganun masyadong mamahalin yung mga gamit natin para maging modern naman pag may bisita tayo or ilalagay natin sa paghahingan. Simula nagkabahay ako dito sa Amerika or nagkabahay kami dito sa Amerika na talagang mahilig magluto kami mag-asawa. Kahit hindi man naman ganun kasarap or bongga yung hinahay namin sa table. Gusto-gusto talaga namin maayos yung kinakainan namin, maganda yung presentable namin, lalo na pag weekend, di kami lalabas. Yung pag nakita mo yung mesa, lalo na kapag may mga handaan dito, na kahit wala kaming bisita, na-enjoy talaga namin kasi very organized at maganda talaga sa mata. Dahil nga tayo ay nagpapasabay business at naging business ko na rin po yan ang magtinda ng mga kitchen stuff at sooner ibibig ko na yung business kong yan kaya abangan nyo siya. Ito yung dati. Ayan. So I'm very happy na ibalik yan kasi kahit dyan sa Pilipinas sa aming tindahan sa Dance Pink Closet na mag-8 years na po ngayong May 8. Yehey, maraming salamat. Ayaw ko po talaga lagi naglalagay dyan ng mga kitchen stuff like mga kaldero, kawali. Kaya talagang medyo nagdagtag tayo ng stand nung tayo ay nakaipon para talagang ma-organize natin yung mga pasabay personally na gusto nilang makita on hand. Diba? Maganda nga din naman minsan on hand na nakikita mo yung items para makapag-decide ka talaga kung bibilhin mo o hindi or okay yung gamit. Yun. Yan. So, nag-pick up ako ng mga pasabay at saka namili kami last Saturday sa IKEA. Narinig nyo naman sa ending ng vlog ko kung bakit kami nag-IKEA. Kami po ay syempre ay matagal na rin sa Amerika at nangangarap na rin po na magkaroon ng sariling bahay dito. Kaya naman po, we work hard, nag-iipon kami, pinagpaplanuhan, pinagdadasal, hinihingi ng advice sa aming mga pamilya, open communication kami mag-asawa. Napakamahal po talaga sa Amerika or dito mismo sa California. So, talagang iniisip namin kung kakayanin namin, kailangan ba namin mag-double job, okay na ba yung naipon namin, okay ba yung mga tutulong sa amin to build our home na maliit. Hindi kami nangangarap ni Bingo na sobrang laking bahay kasi we're decided that in the middle na medyo okay na kami, nakaipon, naging stable na rin yung anak namin, and okay na rin yung magiging buhay namin sa Pinas. Gusto din talaga namin mag-retire sa Pilipinas.
Gusto rin namin kasi na hindi kami tatanda dito, na hindi makakalabas, walang makakausap. Although we're so blessed and happy sa mga blessings na binigay ng Amerika, sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa blessings na nakakatulong kami sa aming pamilya, sa aming sarili, and to fulfill our dream. Hindi kami nakakalimot sa blessings na binibigay niya. Pero syempre, really looking forward din na ma-enjoy din lahat ng pinaghirapan, diba? I see my lola staying in the home care, parang hindi ko kaya. Although you have a big insurance, good positions for the medicals, and may pension ka rin dito. But for me, I think marami na rin umuwi sa generations natin na mas gustong umuwi sa sariling bansa natin. But I'm really so thankful and grateful, naging part ko ang Amerika, na hindi ko in-expect na dito ako titira. Dito kami titira ng asawa ko, makakapagtrabaho ako, makakapamasyal ako, and I fulfill the happiness and the relaxations na kakaiba talaga, na parang pag nagtrabaho ka, mapupulfill mo agad yung dreams na gusto mo. Na nandun lang yung simpleng buhay mo at kontento ka, but iba yung blessings na binibigay sa'yo. So, for me, yun lang, yun ang masishare ko. And sinasama ko na rin yung pag-reset ng aming salas. Kasi nga, today or coming from other month ay tayo magsa-summer na kahit sobrang lamig at umuulan pa siya. Kaya hindi ko masabi talagang totaling summer na. Kasi kanina, pagkagising ko, bago ako mag-start ng trabaho, ang lamig ng buong bahay, ang lamig sa labas, kaya nag-heater ako ng buong bahay. And kahapon, umulan pa, kaya naka-jacket ako. So talagang, alam mo yung taliwas pa. Masasabi ko talagang summer na by July to August. And then in the middle of September, yung mga last week of September, medyo malamig na yan. So konti lang talaga yung pagpapawisan ka or i-aircon mo yung buong bahay. Yun. So, dahil this Sunday, wala kaming gagawin. Dahil Mother's Day, plano lang namin mag-dinner or mag-lunch or magsimba. Very simple celebrations of Mother's Day. And plano namin ng Friday and Saturday, pahinga lang, linis lang, laundry lang. And baka Sunday na rin kami mag-grocery para isang labasan kasi ang mahal din talaga ng gasolina. So, kahapon naman lumabas kami kasi may mga ilang rekado kami gustong lutuin dahil ayaw na namin na lalabas kami sa labas. Aksaya lang din, no? At masarap din kumain talaga ng lutong bahay na alam mo talaga yung mga rekadong kinakain mo or rekadong kinakain mo, mga ingredient na nilalagay mo. So, kanina nakapag-prepare na ako ng dinner ko. Kami ay magiginiling. Ayan. So, tulungan kami mag-asawa niyan dahil yung asawa ko masarap din magluto niyan. Pero, na-perfect ko na siya, kaya masarap din siya. Ayan. So, for today, dahil ngayong Saturday, mag-general cleaning kami ng bahay, mag-reset kami sa aming kwarto, halos sa palta na namin ang summer or spring cortina, pati bedsheet, may mga nakailang ready na kaming bedsheet for the summer and spring kasi nga kami ay nag-declutter ng mga bedsheet namin dahil almost 5 years na rin yung ginagamit ito sa Amerika. Hindi kami masyadong palabili kasi nga like kong sinasabi sa inyo, maliit lang yung closet namin, tingin nyo lang malaki. So talagang minimalist lang namin at yung iba ni-let go na namin kasi kung almost 4 years to 3 years mo na naman gamit, okay na yon, sulit na sulit ka na kahit mahal mo pa siyang pinili. Nagpalit na kami ng ilan, little very colorful, alam mo naman spring and summer para masarap higan at talagang very colorful pag kayo ay naglambingan. Ayan. So naisip namin na ayusin ang aming salas. Pero yung isang side, alam mo naman, very busy yan dahil yan ang pasabay corner namin and we're so blessed para sa corner na yan. Konting ding linis at palit ng cortina at mga towel sa aming kitchen dahil talaga namang time to time, every Tuesday talaga yung time ko dyan para maglinis, para alam mo kahit maliit yung kusina namin, we will maintain talaga na malinis din talaga siya, lalo na doon tayo nagluluto ng ating mga pagkain. So dito sa kusina, parang itong TV namin, it's 75 inches. My God, napakalaki yan. Ito yung talaga yung gift ko ng birthday ni Dingo na ni-wish niya. Ililipat uli namin dito para sa ganun, bukas na bukas yung bintana namin kasi magsa-summer na para at least kahit hindi kayo mag-aircon sa bahay time to time at gusto mo ng fresh na hangin, ay pwede natin buksan yung window. Kasi tuwing hapon naman, malamig na yung simoy na hangin kasi
kasi hindi naman bonggang-bongga talagang nag-iinit. Sobrang dalang lang or may weeks lang talaga na pagpapawisan din ka talaga. So, para dyan maliwanag. So, maganda rin yun. Total may blinds naman. So, kapag mag-online work ako dito, so pwede ko siyang takpan para hindi pa rin ako makita at safe pa rin ako. Yun. Ang tagal ng introduction ko. We go to IKEA kasi humahanap din kami ng mga tip sa mga sooner na gusto naming mangyari sa aming bahay. Flashback lang, siguro kung gusto lang namin talaga yung magiging bahay namin very soon ay sobrang liit lang din siya para madaling ayusin, linisin, and i-organize. Alam mo yon. And gusto ko talaga mga modern type lang yung decoration. Minimalist lang para lesser gastos din pero maganda yung dating. Very classic. Kasi ang asawa ko naman ay alam mo yon, hindi rin siya mahilig sa mga korerete. Actually, nilagyan ko lang to ng mga iba't ibang korerete para buhay-buhay naman. And for me naman, approve naman sa kanya. Diba? So, dahil nga magpapalit kami ng cortina at hindi naman masyadong malamig ngayon, I choose, because it's classic, you know, parang gusto ko lang din ngayon is, dahil spring siya, ito yung mga kulay of spring, mga pastel colors, not dark colors naman, pero it's a rainbow colors din na maganda sa mata. And I love floral din. Like my mom, ang mami ko mahilig sa floral talaga at mga bulaklak. Kaya ang dami naming bulaklak nung bata ako na dekorasyon sa loob ng bahay. Buti ngayon na lesser na. So, I got manipis lang to. So, medyo makapal-kapal itong isa pero okay lang din. So, pwede pa rin tong pang winter. Pag bumibili ako ng cortina, dahil nga maliit ang closet namin, pinag-iisipan ko mabuti. At kung medyo okay yung price na medyo mahal, okay na rin. Kasi kahit anong laba mo, tatagal talaga ito. Kasi ang hirap ng palit ng palit. Pag medyo maninipes na kagaya nito, pinapak ko siya, binibenta ko minsan sa Pilipinas for second hand, or ginagamit ni mami, or binibigay ko kay na ate. So, para hindi rin talaga ako nalulugi. Pero pag ganito ka mamahal, sinisave ko to, ibig sabihin, kahit anong tagal mong i-laundry, tatagal talaga ito. And this time, medyo makapal yung isa, so pwede ko siyang singitan or i-mix and match for the winter. Para very useful at hindi tayo gastos ng gastos. Ito yung napili ko. Makikita nyo to sa Saturday kasi maglilinis kami, mag-reset kami, or baka makapag-vlog at makapag-share ako sa inyo kung paano kami naglilinis. Kasi ang tagal ko nang hindi naglilinis vlog. Yon. So, ito ay nabili ko lang sa Didis. Alam mo naman, I love Didis. Marami akong customers na nagpapasabay dyan, nagpapabili. Kasi talagang sulit na sulit sila. At for me, kahit alam mong discount yung shop na yon, for me, medyo mabigat na rin. Nagmahal na rin sila. But, the price is good and Atela is good. Ayan. So, ito siya. Yan yung una kong purchase. Next naman, ay nag-alinis na rin kami dahil bagong renovations yung aming banyo. So, Phoenix lang din namin siya and we're waiting the best of cabinet para doon, para may little pantry kami doon ng mga toothpaste, shampoo kasi nagtatabi na nga rin kami para medyo budget na rin tayo. Nakabili kami ng Juicy Couture para sa aming bathtub para hindi nababasa yung floor kasi yung floor namin ay wood. Kaya nga nangangarap ako sa Pilipinas na mag-renovate nga ako ng bathroom namin. Gusto ko wood pero hindi naman talaga uso doon. Meron man pero syempre alam mo naman si na mami, iba pa din. Doon tayo susunod, okay? Kaya naisip ko na tiles yung hindi masyadong mababasa or yung talagang pwedeng i-brush siya na wala ng basa. Kasi nga hindi naman sa kaartihan na madirihin ako Pero talagang parang nasanay na ako na hindi masyadong malamig ang banyo. Yun, kasi kaya one of the favorite part ko rin sa bahay na to ay yung CR namin. Kaya yun din ang nirequest ko kay Dingo. If ever we have our own bathroom sa aming master bedroom or sa labas, I want a wood also. Kasi hindi rin siya mahirap linisin. Soon, mag-share ako niyan sa inyo. So, I buy Juicy Couture. Nagtitinda rin ako nito. Mabenta rin to sa pasabay ko. Ito yung pinalit din namin. Spring color din. It's my favorite color, pink. So, punta na muna tayo. At first, hindi ko kaya siyang buhatin. Ang IKEA bag ni Dingo. Bumili kami ng mga chocolate sa IKEA. Favorite yun ni Sweetie. And, bumili kami ng ganito para sa salamin namin din sa labas. Pag naglilinis kami kasi may little garden kami doon. And sa banyo. Yung nilalagay namin ganyan. Para at least malinis talaga and hindi yaki kapag natatablisikan at pag nagtututbrush kami. Ayan.
So, mura lang naman yan. And Dingo got a new sleeper. Lagi siyang bumibili sa IKEA. Favorite nga sa IKEA at saka pwede itong labhan. So, I decided din na baka very soon bumili ako nito. Although they have IKEA naman sa Pinas. But parang gusto kong bumili para pag may visitor sa bahay. Kasi nga, naka-wooden tiles na tayo sa bahay. No? Para at least pag may bisita nakakagamit. And bumili rin kami ng ganito, placemat. Actually, 3 lang to kasi tatatlo lang naman kami. Dadalwa lang kami ni Dingo. Pag may bisita naman, may apatan kami. So, nilalabhan ko na lang siya. Gusto kong bumili ng ganito sa IKEA kasi matibay. Pwede mo siyang i-brush. Pwede mo siyang ipainitan para sa ganon ay malinis pa rin siya. So, ito. Plan ko rin siyang bumili pa para ipauwi ko sa Pilipinas. But although marami ka namang mabibili, kaya nga lang, talagang ayoko nang gumastos pag nasa Pilipinas. Kahit na sabihin kong medyo mas mahal dito, but it's okay kasi at least pagdating ko sa Pinas, i-organize na lang talaga namin ni ate. Napag-meetingan na namin yan ni ate. Kaya ngayon, halos nang i-declutter sila nang hindi kailangan para sa ganun pagdating ko, i-organize ko na lang kasi medyo short time lang din yung nandun tayo at gusto ko rin makapagpahinga ng bakasyon ko. Next is siguro, nandito pala yung mga binili ko rin pala sa si Sweetie. Tinagaluhan nga ako ng ganitong mug from IKEA. Kasi sabi nga, Sweetie, wala ka pang ganyang tasa. Dahil mahilig nga ako magkape. Although Dingo love also coffee. Pero si Dingo kasi mas prepare niyang Starbucks and McDonald's. So every weekend, Sabado at Linggo, may nakastock na siya dyan. Ako talaga, normally coffee na nabibili lang sa Walmart or Target at tinitimpla din talaga. So, binilhan niya ako ng ganitong mug kasi sabi niya ang ganda. Nakalimutan ko bumili ng isang platito para na-green na ganito rin para partner. But I have a lot of platito, kaya it's okay for me. I have a green also, so it's okay. Sabi niya kakaiba kasi. Tsaka pag kumain ka dyan ng ice cream, malaki. Ayan. Then, dahil yung anak ko ay nag-request sa akin ng mga ceramic plates, actually marami na ako napadala na plates for ceramics, platito, at ibang hawong. At si Mami din ay may old collections na mga original na what we call this, Pyrex ang tawag doon. Mabibigat talaga. Talagang iniporta ni Mami pag-ipunan yun. So, para pag may handaan kami, may magaganda kaming Pyrex sa bahay. But now, talagang alam mo naman, may mga copyright na mga hindi naman talaga Pyrex, pero mabibigat at maganda at tumatagal at pwede mong gamitin sa mga microwave or sa mga oven. Lalo na sa IKEA, TJ Maxx, Marshall, Home Goods, meron yan, Hobby Lobby, minsan meron din. So, I got this one. So, sabi ko kapag may handaan, total, makokompleto na kasi ni-wish ng anak ko ng ganito daw. So, I got this one. I got the two. Pwede siyang pang pasta, pwede siyang pang ulam, everything for event or kahit normal things lang na gusto mo maging maganda lang yung table mo at maganda lang yung mga gamit mo, maganda talaga. So, I buy this one. Napakamura lang nito. I think, hindi ko alam kung $10 ba or something. So, meron yan sa IKEA. So, kung magpapasabay kayo, pasabay kayo. Ayan, dito ko lang siya ilalagay. Ganda niya, in fairness. Ayan, ulitin ko. Diba? So, pwede pag may pansit, may, alam mo yun, may adobo, ganyan. And, dahil nga ito sa bahay, marami kaming plates, pero pag normaling tinatamad kami na mag-presentation or something, ganitong white lang yung ginagamit namin. At kahit sa Pilipinas, nung umuwi ako, ito yung mga pinamili ko sa IKEA para magamit ni na Mami sa bahay. At magaan kasi siyang hugasan, lalo na matanda na si na Mami, ay talagang ganito yung plates. And maganda siya. Yeah. So, plano ko rin uling bumili dito para mapadala doon. Para normally may mga ginagamit silang ganito. Kasi almost 1.5 years or 2 years ko na rin nabili yun. At least pwede ko na siyang palitan. Kasi medyo minsan naninilaw yung ganito. It depends. But yung ginagamit namin dito maganda pa rin. Kasi maayos naman siya hinugasan. So, magpapalit kami ni Sweetie. Ayan. Laging binibili namin 4 or 5. Kasi sometimes nandito si Mama, si Tita Nini, or pagdating ni Ate Tambe. Kasi wala naman kaming halos na bisita talaga. Next naman is we have like this. Kasi nababasag ni Sweetie to. Ito ang madalas namin ginagamit pag naglalagay ng kanin or ulam.
So, dalawa lang yung binili namin kasi meron pa naman kami. At saka ayaw na rin namin masyadong madami. Nile-lesser ko na rin yan. Talagang kino-cross ko ang finger ko pag napunta akong TJ Maxx, Marshall or Ross or Burlington kapag may mga pasabay orders ako. Kasi nga, kung lilipat kami very soon, ang hirap mag-pack. So, hintayin ko na lang dun sa stable na maging bahay namin kung ano pa yung kulang at ano pa yung pwede kong gustong bilhin. Yung iba ko namang gamit ay plan din na padala na sa Pilipinas kasi naayos na rin yung cabinet doon para sa ganon. Kapag uuwi kami, may bisita, may event, maganda rin yung mga gamit na meron kami. Yun. Then I got this one. Ano to? Ito. Ganito kaliit na pinggan. Platito ang tawag kasi nabasag na nila lahat ng dito. So, nagdagdag lang kami. Ginagamit din namin yan kapag may mga sweets or pag nagagayat kami. And we got two for the microwave. Bumili rin ako para sa Pinas kasi magpapalit ako ng bagong microwave sa Pinas. So, medyo maliit lang kasi 3 lang naman sila. So, I got this one para dito sa bahay kasi nga bago yung microwave namin. Actually, yung first microwave namin, unang sweldo ko noon dito sa Amerika. I think unang sahod ko yata sa Walgreens ang binili ko noon at medyo malaking microwave. But after 5 years, medyo alam mo, nag-retire na siya, but it's okay. At least yung 5 years sa pakinabangan namin siya. And we got a new one. Binili yun ni Sweetie. Almost magto 2 months na. Next naman is, this one is for Mama. Kasi si Mama Panching, I think meron din kaming ganito, little bowl. Nagpabili siya ng 6 kasi nakompleto na naman yun sa kanya. Ito lang yung kulang. So, ikakargo ko to. And then, meron din kami kasi parang dadalawa na lang o isa na lang yung ganito namin. So, yan. Para pag nagsabaw-sabaw kayo or nag-sweets kayo, ice cream na ilalagay nyo. Next naman is, I got this one. Para to sa Pilipinas. Ayan. Kapag may bisita, may party, lalagyan ng baso para sa ganun hindi masyadong naano sa table or little decorations, diba? Lalo na I'm going to decorate our table for the New Year and for Christmas at ilang medyo gathering with friends. Kasi mas gusto ko nga or sinabi ko na sa mga friends kong inimit ko at ilang customers ko na sa bahay na lang. Maghanda na lang ng konti, merienda or dinner or lunch. Kasi mas maganda talaga na sa bahay na lang para mas matagal, mas masaya, mas kumustahan, mag-games, magtawanan, magkantahan, di ba? So, mas masaya yun. I got also the Blush Fair ba? I don't know, paano ko ba ito banggitin? Ito ay Mother's Day ni Natambi at ni Papa niya sa akin, ni Dingo. I think gonna be open and another vlog for Mother's Day. Ito'y ilaw. Ito talaga yung nakikita ko na before. Gustong-gusto ko kasi sana yung orange, pero wala siyang available. I think sa Mio Mio ako bibili nun, kasi gustong-gusto ko siya. At sinabi ko nga kay Ate Tambe, ibibilang ko siya sa Pinas, kasi nag-uutay-utay na rin siyang i-modern at i-decorate ang kanyang room. And sooner, papakabitan namin siya ng aircon kasi medyo umiinit nga yun sa kwarto niya para comfortable. Maliit lang naman. So, pinag-iipunan talaga namin yan. Kasi inuna namin yung big cabinet na ni-request niya. Eto siya. Diniliver nung isang araw. Ayan. So, maraming salamat sa ninang ko dahil doon talaga kami bumibili ng furniture. Support po a local business dyan sa Lucena City. Ito po ang Facebook ng ninang ko, Ninang Ludi. Ang gaganda po ng furniture dyan. Bata pa lang ako, kinder pa lang ako yata or elementary. Si Mami, mga tita ko, dyan na talaga bumibili sa kanya. At napakabait niya at maayos po silang kausap. At maayos din po nilang nade-deliver ang mga items niyo. Kaya Ninang, maraming salamat po. Yan. So, yan lang yung mga nabili namin sa IKEA. The purpose we go to IKEA is na magtitingin din sana ng TV stand. Kasi yung TV stand namin sa salas, maliit lang siya. And our TV is 75 inches. So, malaki siya. Kaya, yung isang table namin ay nagagamit namin. Kasi gusto nga namin i-arrange itong mini salas namin para naman sa ganon. Ibalik siya sa dati para medyo mas maliwanag yung salas namin. We plan to order online na lang at medyo okay lang yung price kasi gusto talaga namin ipilipat kami very sooner, ipagkaloob talaga ng Diyos sa bagong bahay. Gusto talaga namin bago ang lahat kaya pinag-iipunan namin yun kasi new house, new refresh, diba? And soon, ida-diary ko yan. Okay, kwekwentuhan ko kayo. But now, trabaho muna tayo, ipon muna tayo, focus muna tayo, and for sure soon, kung talagang ibibigay, hintayin natin, diba?
Next is I go to Ross. Yan, namili rin ako ng mga pwedeng dalhin sa Pilipinas. But first, I buy this one. Ito ay mga pillowcase. Dahil nga po ngayon ay spring or magsa-summer na, very light lang yung mga pillowcase ko. And I want a little pink, medyo may red. Kinumbine ko to doon sa aming cortina. Dalang cortina namin ay medyo pink na may floral. So, I decided to have my cover color pink. Ayan. Madami ito, kaya for sure hahatiin ko to at yung iba ay papadala ko sa Pilipinas. Kasi most of the time, si Mami, bumibili siya sa SM, sa Pacific, or sa Lazada, or sa Shopee daw. So, lahat ng mga pillowcase ko na one time, big time ko lang ginamit, nilalabhan ko lang, pinapadala ko na sa Pilipinas para hindi na si Mami bumibili. Para nagagamit din. Yun. Kasi hindi na ako nag-stock dito kasi nga maliit yung cabinet namin. So, pag alam ko nang nagamit ko na ng 6 months to 5 months, lalo na hindi naman nagagabukan dito, hindi naman siya nasisira, nakasara naman yung bahay namin. So, maganda pa rin siyang pakinabangan sa Pilipinas. Eto siya. Ayan. Yan, diba? So, marami yan. Next naman, I got also a mantel namin. Dahil plano ni Sweetie na sooner, medyo bilog na yung aming table but not now. Hindi pa naman priority. Okay pa naman yung table namin. So, plano niya this summer na pinturahan na lang siya uli ng kulay dark. Kasi medyo namumuti na siya kasi nga hindi kami nagmamantel. So, this time we planning, nakabili kami sa Ross. Mura lang naman to. So, pwede na tong itapon after onwards. So, lalagyan namin siya ng floral na mantel. Kasi nga, spring naman and summer. So, why not na mag-reset tayo? So, next naman is, I got also, ito yung mga pang towel para sa rep at saka dun sa tubigan namin. Tig-isa sila. And I'm planning to buy another one para sa microwave namin. Kasi nilalagyan ko na rin yung microwave namin ng ganitong towel. So, I decided na bili uli ako ng isang ganito. Yun. And the cross, ito, binili ko to para sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga ibang ganito namin, very colorful. So, ayoko naman yung iba palaging colorful na lang yung lalagyan ng mga pagkain, no? Maganda rin yung may white, may touch of blue, or something, or white, or gold, or gray, something. So, ito naisip ko, pwede itong lalagyan din ng ulam or lalagyan din ng halimbawa mga sweets. Example, we have macaroni salad on Christmas Day. We have pasta, yung buko salad. Diba? Ayan. So, lahat talaga gusto ko, pag bumili ako 3 or 2 para very organized, pag hinayin mo siya sa lamesa. And medyo, magkano ba isa nito? Mahal din pala, guys. Parang $8 din. But it's okay kasi maganda yung brand, maganda rin siya, and talagang babalutan ko siya over and over ng bubble wrap kasi nga ayoko siyang masira. Dahil before may pinadala ako, siya ay nabasag, yung binili ko sa Ross. So, hindi na siya mauulit. Talagang babalutin ko siya ng maayos. Sa unahan ko siya ilalagay para hindi siya natatagtag sa ilalim. Yun. So, ito din pwede pa, diba? Ang ganda. Cute niya. So, in-approve din to ni Sweetie. Lahat ng binibili kong bagong items para sa bahay sa Pinas, I consult to Mami, binibidyo call ko siya or binipicturean ko siya, kahit yung anak namin, and then si Sweetie. Kaya pare-pareho kaming gusto yung mga items na binibili namin. Ayan, diba? Cute. I'm so happy na mag-reset or mga bago ng mga lalagyan sa Pilipinas. Kasi nga, syempre, ang tagal na ng mga sinaunang gamit ni Mami, no? Tsaka hindi ka naman magiging busog kasi hindi mo naman itatapon, hindi mo naman ibebenta, kundi isi-share ko sa mga sinana namin sa pinsan namin or kinaate. At least, nagagamit na papakinabangan, maganda rin naman sila, at okay din naman yung presyo nung binili ng Mami ko noong unang panahon. And I think before ako umalis sa Pinas, namili rin ako sa SM ng mga baso para sa mga bisita kasi nga, pag talagang minsan, ang ginagawa ni Mami is yung mga plastic na lang. But I buy this one. I think meron pa ako dun parang 12 pieces na nabili before. So, dinagdagan ko lang siya. Para sa ganun, pwede rin magpaiba-iba kapag may bisita or everyday use.
or whatsoever, at least may ganito. Ito ay medyo magaan lang din para pag gagamitin doon na mami, huhugasan, hindi sila mahirapan, lalo na tumatanda na sila. But dahil nandun naman si ate, most of the time, tinutulungan naman na talaga si na mami at daddy kapag may mga handaan. Kasi minsan, kapag may handaan, konti lang naman yung bisita, pag birthday naman ni mami, ni daddy, talagang pinaghahanda namin siya or si Tambe, ay gumagamit na sila ng normal na gamit sa bahay kaysa sa mga paper plates. Kasi mas gusto daw ni mami nai-enjoy yung mga gamit sa bahay. So I got this one. I got 2 box for this one. So sa TJ Maxx ko to binili last Saturday. Eto siya. Ayan. So maganda na. Palitan na rin yung mga luma sa loob ng bahay. And I got also in Ross. Eto. Kung makikita niyo, ewan ko kung masasort ko yung pictures dito sa may side pasokan namin. Luma na kasi yung ano doon, yung nakalagay. So, pinapili ko si mami, pinicturean ko, nag-video call kami, pina-approve ko sa kanya. Dahil nga sa bahay ay nagmi-mix ang gold decorations, brown, baby brown, dark brown, may mga basket or something na ganitong kulay. Tama-tama nakakita kami ng ganito, hindi naman siya ganong kamahalan. Approve siya and maganda siya dun sa pagpasok ng pintuan namin. So I decided na bilhin na siya. Although in my ninang store naman, doon kami nakabili nung panglagay doon. Ito siya kung maano ko sa salas namin. So kinumbine ko na lang siya at maganda. Siyempre, with the flower pa rin, kasi si Mami, they love a flower. Hindi ko na masyadong pina-colorful masyado, para medyo classic and formal naman sa salas namin, para medyo maganda rin siya. Pag nagpicturan at binuksan yung bagong ilaw dun sa bubong namin na talagang bonggang-bongga, para maayos, diba? Maganda yung bahay ni na Mami din talaga. So, I love to help Mami to decorate, basta budget lang. Hindi naman natin kailangan sobrang magpakagastos or mamahalin lahat ang bibili natin to organize or to reset or to change inside our house. At ito naman ay talagang isang taong kong mahigit na pinabudget, pinag-iisipan, tinatanong kung kailangan. Hindi naman kailangan basta-basta dito. And ano pa ba? I got the TJ Maxx. Love na love ko mag-haul at mag-shopping talaga. I love this one. I think bibili pa ako ng isang parang meron kami nandito. So dahil mahilig kami mag-soup sa bahay, pag mga natitirang ulam, mas gusto ko na ilagay nila sa babasagin. Kasi lesser din ang pagpapanis, lalo tumatanda na sila, although na din naman si ate to take care of them, or si ate, or si Tambilina. But sooner, alam ko, maganda talaga kapag nakapagluto sila, they can keep on the rep and pwede ni microwave or init sa magagandang lalagyan para safe din sa bacteria, safe din sa pagpapanis. Kaya talagang si Mami nagre-request na magagandang tupperware na babasagin, na magagaan, na hindi naman nila mahirap tugasan. Para pag minatira sila or ayaw nila magluto for the next day, napadami ulam nila, i-microwave na lang or i-init na lang. So, maganda yung mga lalagyan para hindi napapanis, nagtatapon o nag-aaksaya. Especially, si Al, yung angel ni Daddy, kapag may natitira at talaga nanghingi siya ng pagkain, all the time binibigyan namin siya. So, safe din yung pagkain na binibigyan namin sa kanya. So, ang ganda na guys. Nagtinda rin ako nito sa pasabay ko. Parang 3 or 2 yung umorder sa akin. At yung feedback naman nila ay maganda. So, maganda siya. Yan. O, diba? Natutuwa ako kasi this year, ang dami kong natulong kay Mami na mga bagong gamit. But, you know, binabudget ko siya. Basta by extra ako and I consult to my husband, okay naman. Hindi ko agad siya binibili. Binabalikan ko siya, pinag-iisipan ko siya. At guess what? Hinihintay ko siyang mag-sale. Kasi alam mo ito sa Amerika, pag papunta mo, tas ang dami, ay, bumalik ka after 2 weeks to 3 weeks, after onwards, may bago na naman sila, ibabagsak presyo yun. So, ganun yung idea ang kinukuha ko. Natutunan ko na rin yun as nagpapasabay business ako. So, I know how to routine and handle everything. Hindi yung takaw mataka, bili ka agad. After onwards, makikita mo on sale siya. So, for me, pumupunta ako ng isang araw, naka-search sa akin, nakalista lahat sa akin kung anong kailangan. At after onwards, kapag nag-budget na ako, nakapag-ipon na ako, saka ko siya binibili. Hindi ako basta-basta bili ng bili. Lahat yun din ay pinag-aaralan ko, binabudget ko, or kinoconsult ko kay Mami, or sa asawa ko. Hindi yung sugod ng sugod ka dahil gusto mo, bibilhin mo siya agad. You have to be disciplined and pag-isipan mo mabuti many times, diba? At kung kailangan talaga. Kaya ako bumili ng mga items na to kasi alam namin kailangan namin at old na yung mga gamit namin. So, alam ko naman na
pwede rin ako makabili sa Pinas at ba't dito pa ako sa Amerika? Nandito po kasi ako. And yung mommy ko, kahit nakakapunta sa SM, syempre minsan hindi rin siya makapag-decide. Pero pareho kami ng gusto, so pinag-uusapan na lang namin in the middle. Pag nakabili siya doon, hindi ako bumibili dito. Pag may extra siya, siya ang bumibili. So lagi kaming tulungan kung ano ikagaganda sa loob ng bahay namin. Open communications kami palagi dyan. Ayan. And then, I buy also a little mug to my sister-in-law. I think kanina, tinext ko siya, sinabi ko sa kanya na I buy this one. Ito nga yung sabi niya. And I'm so excited kasi mahilig din talaga siya na maglinis ng kitchen, mga magaganda ring items, and they love coffee also. So, I buy this one, CC Joy. Ayan. For you. Kapadala ko din yan. And, dahil nga, pag Pasko or bagong taon, birthday or something, mahilig lagi kami na may barbecue, may chicken, may lumpia. Hindi nawawala sa amin ang lumpia kasi ang sarap maglumpia ng daddy ko. And that now, kaya pa rin niya kahit 79 years old na siya or pa 80 na siya, nakakapagluto pa siya pa nag-request ang aking anak or si mami. Sa handaan kasi, masarap talaga may naka-freezer tayong lumpia, mabilis siyang lutuin, mabilis siyang i-combine as merienda, dinner or lunch. Yun ang mga easily kapag Pasko at bagong taon na nakakadagdag sa ating lamesa. So I decided to buy this one. Actually, may ganito na akong isang white sa Pilipinas, but dahil nga nag-sale sa TJ Maxx nung last Saturday, nainganyo ako. I think hindi pala siya sale, kasi pag sale, red siya. Bagong labas siya ng TJ Maxx for spring. Pag spring kasi, ganito yung mga kulay, may floral and something. And for me, it's okay. And in-approve ko ng asawa ko. Pinakita ko rin to kay mami, okay naman sa kanila. Hindi siya masyadong mabigat, so hindi sila mahirapang maghugas. Yun palaging iniisip ko. Kasi ito ay mga Italian brand and mga ceramic brand na medyo mabibigat. But this one, hindi. Kaya naman. So, pumatak ko ng $10. Okay na naman sa akin kasi nasa budget naman siya. And ang ganda niya, lagyan ng barbecue, lalagyan ng chicken, or kahit matamis, cookies, bread, and alam mo yon, lumpia, yan, nakaganyan. Dalawa siya, I think magkaiba yata ng kulay. Pareho pala yung binili namin. Pareho siya. Ayan. Nag-partner ko na lang siya. Yan. Kasi, diba, ganda niya, guys. Magaan pati siya. Kasi meron akong blue na biniling isang set at mga hawong sa Walmart na niregaloan ako before yung friend ko. So, nagustuhan ko siya. It's ceramic plate. So, namili kami ni Sweetie, nag-ambagan kami para may magamit kaming maganda na pinggan sa Pilipinas. Yan, di ba? Ganda niya. So, I think that is the one. Meron pa pala sa likod ko yata. And I'm so excited na madalahat yan sa Pilipinas. Aayusin ko na siya. I have 2 box na para sa amin. Sa aming mga pasalubong at mga papasko namin, mga ilang kailangan namin mga damit, chocolates at everything. Mga kailangan namin ni Sweetie, mga bags, sapatos, damit, mga jackets. Lalo na kailangan namin ng bubble jackets na makakapalo sa pupuntahan namin. Wala man siyang snow pero sobrang lamig daw din talaga doon. Kasi December kami lalarga. And another one for TJ Maxx. I love TJ Maxx talaga. Ang gaganda ng items nila. Alam mo, kahit maraming kutsilyo sa Pilipinas, bumili ako at ito ay nagpapasabay din ako sa business ko. Ito ay naka-sale, kaya binili ko na siya, so ipapahasa na lang sa Pilipinas. Itinawag ko to kay mami. May maliit na, may middle na, may pinakamalaki na. And plano ko dun sa cabinet na bibilhin ko, may drawer dun at dun ilalagay para safe talaga siya. So, para iwas aksidente siya, lalo na matatanda na sila, di ba? So, ayan. So, nagustuhan naman ni na mami. Pinattern ko lang ng kulay brown. Very maganda siya. Para lahat nandun na, no? Pwede nang gamitin sa lahat. Oh, pero nagpadala na rin ako before sa kanila, nagustuhan nila tong brand na to at tamang-tama nag-sale siya sa TJ Maxx. Yun ang sinasabi ko sa inyo, pag pumunta kayo doon, pag sinabing springtime, so lalabas lahat ang magaganda. Ito lang ay only based on my experience na sinishare ko sa inyo. Hindi ko rin alam sa ibang states or ibang Amerika kung ganun din. Ito lang dahil nga nagpapasabay business ako, na pag-aralan ko na for almost 5 years ko na nagbe-business. So medyo may mga idea na ako. Hindi man perfect pero ito ay only based on my experience na i-share ko sa inyo kung nagbi-business kayo or nagsha-shopping kayo na gusto nyong ipasabay. Lalo na
nagtrabaho po ako sa TJ Maxx. So, may mga idea ako dyan. Okay. So, punta ka doon, ide-decorate ang spring. After 3 weeks to 4 weeks na nailabas nila yung magaganda, for sure, magre-red tag sila. Ibig sabihin nun, bababa ang presyo, magkikliran sila. At abangan nyo, may ilang months din, pag nag-yellow sila, bagsak presyo pa sila. Yun. So, yan. Ang ganda niya, di ba? Kaya ako, pag nabili ako ng ganun, minsan hinihintay ko. Para sa ganun, yung mga customers ko ay hindi rin masyadong mabibigatan kapag may mga gusto sila, di ba? Maganda rin yun. Hindi naman tayo hamo-hamo palagi sa kinikita. Yung tama lang, nakikita tayo, makakaipon tayo, at makakapagpasaya pa tayo ng mga customers natin. Next is etong etong panglutong ito. Kasi bibili ako nun sa TJ Maxx din or sa IKEA nung lalagyan ng mga ganito. Dadamihan ko yung ganito. Si Mama Panching, ang aking mother-in-law, naglambing siya sa akin ng 2 kaldero at saka ganito rin. But actually, napadala ko na sa Pinas, umalis na siya. Sinabay ko siya dun sa pasabay business ko. Nakita ko na lang ito and ito. Ay, pinag-partner ko siya, pero binidyo call ko siya, tinawagan ko siya para to make sure na gusto niya. Kasi sabi ko, pa-Mother's Day ko yun sa kanya. Ayan. So, ito kay Mami. Tinawag ko din to kay Mami. In-approve niya. Pwede nitong gamitin. Ito'y rubberized. Hindi agad ito nasusunog. Hindi agad to nagkukos na mga kung ano sa pagkain. Kasi sometimes pag sobra daw yung mga ganito, tapos mumurahin, nagkukos yun, sumasama yun sa pagkain. So, to make sure, i-search nyo rin. Hindi lang yung ganda-gandahan ng mga gamit sa kusina at after onwards, nagbibigay sakit din sa atin, no? Hindi lahat ng mga good decorations or nabibili natin ay fitted pag nilagay sa kusina. Kasi sometimes, nagkukos yun to ng mga sakit. So, pag-aralan natin yun. Based sa mga napanood ko at na-search ko. Yan. So, nabili ko to siya. Hindi siya naka-seal, guys. But for me, it's okay. Kasi makapal siya, matibay siya, at hindi siya agad masusunog. Ayan. So, ano pa ba? Next is, ito para sa akin po. Dito to sa bahay. Dahil mag-i-spring, feeling ko I was in Korea or Japan. Mahig talaga ako sa mga floral na ganito. Wala pa akong dark na blue na mag dito. And plano ko nga if I will transfer for a new house, may sarili akong cabinet ng lahat ng collections na binili ko sa IKEA, TJ Maxx, Marshall, or Hobby Lobby, Burlington, or Ross ng mga mug. Saka yung gada travel ko. Pumunta ako ng Chicago, pumunta ako ng Las Vegas, I go to New York, I go to San Francisco, I go to Alaska, I go to saan pa ba ako? Arizona. Talagang gusto kong i-save kasi yung iba nasa ilalim na lang, and I have very colorful mugs. I have cartoon mugs, I have Christmas collections mugs. Sobrang addict ako, and eto nga, kung di pa agad kami lilipat, I'm planning to buy in TJ Maxx or Amazon na isang maliit na stand para lahat ng mga coffee mug ko ay nandun. Yung iba din naman, nililet go ko na kasi medyo matagal na, faded na at hindi na siya maganda. So yung iba naman, I'm planning na itapon or para hindi tayo busong, i-donate ko dito sa Amerika kasi uso naman yun at nabibili yun ng tamang presyo. So para may useful din. Ganda niya, magagamit ko na siya. I got ito. Ito dito to sa amin. I got the ceramic plate. Yan, diba? Ang ganda! Alam mo, inabangan ko na napakatagal, napakadaming to before. I think it didn't happen last February. Lagi ko siyang binabalikan kasi ito is the nearest TJ Maxx lang sa amin na halos suking na ako dyan. Hinintay ko siyang mag-sale. So, nag-sale siya. Nag-red tag siya. So, I buy a 3-1 kasi gusto kong baguhin or i-decorate uli yung aking collections for the ceramics na very colorful sa kusina na nagbibigay buhay sa akin araw-araw. So, I got 3. So, pag nagbe-breakfast kasi ako, sometimes nag-reels ako, nagbo-vlog ako, nagpipictures ako, or kapag kahit kaming dalawa ng asawa ko, gusto ko na masarap ang merienda namin, magandang lalagyan namin, or magpe-presentation ako ng table, pag nasa mood ako, nasa mood siya, at least magaganda yung plate namin. Lagi kong ginagawang 4 o 3 para sa amin, sa aming anak, or kay mama, dahil sila lang naman ang madalasan nandito. Yan.
Saka na tayo magmadami kapag may mga bisita. But dito sa Amerika, pag may bisita talaga, gumagamit din ng mga paper plate. Pero before, yung mga friends ko na pag pumupunta dito, hindi ako nagpapagamit ng paper plate. Most of the time, ginagamit ko talaga yung mga normal na binibili ko sa TJ Maxx, Marshall, Burlington, Home Goods, yun yung mga ginagamit ko. Kasi sayang naman, ba't ka pa bumili, 'di ba? Kung hindi mo naman siya gagamitin. Kahit na normal lang na ulam namin ni Dingo, gumagamit ako. Kasi ina-appreciate ko, pinag-ipunan ko yun, inifortan ko, tapos itatabi ko lang, 'di ba? So yung iba kasi tinatabi lang talaga. So I got 3 and still sale. Ayan, 'di ba? Ang ganda rin ito, tama. Diba? Pag gumaganito ako, natatawa si Dingo sa akin. But I love to collect this one. And alam mo, pangarap ko talaga yan na kapag ako ay nagkaroon ng kahit ganitong bahay, na sobrang blessed and grateful kami, sobrang happy ako kasi natupad siya through our efforts of Dingo. And talagang alam mo, yung nakakatuwa kasi pagdating namin dito sa Amerika, kung mapapanood mo yung mga previous vlog ko before na halos sa Walmart or sa bumibili lang kami sa Daiso, yan. Kasi medyo nagbabudget pa kami noon, hindi pa ako nag-work dito sa Amerika. Although may budget naman, may ipon naman, pero kami kasi palaging takot. Ang hirap kasi kung sino yung tatakbuhan mo, lalo nito sa Amerika. Although you have family and friends naman to support it, yung na pwedeng lapitan or pamilya namin. Pero syempre, as a person, nakakahiya talaga, 'di ba? So, talaga makikita mo yung bahay namin, very empty. Wala talaga siyang gamit. Nag-start lang ito. Order na kami sa IKEA. Yan. IKEA din yung dining namin hanggang sa after 2 years. Nagpalit na kami ng chair din kasi gusto namin medyo maganda na hanggang sa, yun nga, nakapagtrabaho na tayo ng Marshall, TJ Maxx. Nakita ko na yung mga ganyang set na medyo colorful. Pagka-search natin, di ba? So, na-decorate na namin isa't isa hanggang nabuo na namin ang bahay, hanggang dumami na. At ngayon, niisip namin, paglilipat na kami, ang hirap mag-pack talaga siya. So, but we're so grateful and happy na talagang lahat ng gusto mo at pinangarap ko talaga. I love to collect kitchenware na ganito. Kaya I decided to collect everything. Naghanap din ako ng suppliers kasi soon na ipiprepare ko na yung business ko. Gusto ko talaga mabentahan ako. At the first time, nasa Santa Ana Mall na nagtayo ako for almost 1 year, nabentahan talaga ako, lalo na pag Christmas. Lalo na if I have Christmas decorations. Ito siya, pakita ko sa inyo. Ito pa. Sobrang love ko yung space na yun, kaya lang nagsara na siya. So, may mga issue din doon. But you know, sometimes kapag hindi mo pa talaga time, wag mong pilitin. Pag-ipunan mo na lang, ipag-pray mo, at kapag in proper time na para sa'yo, i-go mo talaga siya. Maraming way na talagang gustong-gusto ko nang i-prepare to, but very sooner siguro. Kaya pasuldot-suldot na naglalagay ako sa Pilipinas ng mga ganitong item para mas makilala din on part of my business. Dahil sa pasabay naman, kung ano-ano din naman, alam mo, pwede ka naman magpasabay ng kahit ano. But gusto ko talaga very soon mag-focus talaga sa kitchen stuff kasi ito rin yung isang gusto ko maging business very soon. Dahil may mga priority tayong dapat unahin, pag-ipunan, ay okay din naman na pasuldot-suldot na lang din yung mga items na gusto natin ipaninda. At least, na-experience natin. So, yun lang. Yun lang share ko sa inyo sa aming kitchen haul from IKEA, TJ Maxx, and Ross. Na ipapadala ko rin sa Pilipinas at mga ilang items din dito sa aming bahay. And you know, I'm very happy to collect this one. Hindi ito isang bultahan. Siyempre, kailangan mo rin pag-isipan ang perang kinalalabasan mo. Hindi naman porket you work hard, gagastasin mo palagi. Sabi ko nga sa inyo, you always have discipline, boundaries to everything, pag-iisipan, pagpaplanuhan, or dinadiary ko to, sinusulat ko to kung kailangan ba to, useful ba to, or i-display mo lang ba dyan. And kasi minsan parang ano lang tayo, nasasabik lang tayo, pero hindi naman natin siya pinakikinabangan at sayang lang din. So, mas maganda kung maglalabas tayo ng pera is yung gagamitin talaga natin. Dahil nga kami ay nagpalit ng mga items sa Pilipinas, so we're decided na baguhin yung mga lumang items ni Mami na talagang kailangan ng i-let go, pero hindi namin siya tinapon, hindi namin siya binenta, kundi pinamigay namin siya sa mga kamag-anak at kinaatik na para mas magamit at para hindi tayo busong, 'di ba?
So, ito na mga ito, I'm so excited kasi ito yung mga gamit ko naman dito sa bahay. Yung iba ko namang gamit na medyo matagal na, pinapak ko talaga, pinapadala ko sa Pinas, ginagamit ni na mami, or binibigay kina ate. So, wala akong panghinayang sa mga gamit na binibili ko kasi sinishare ko din siya. And lalo na, wala naman kaming full cabinet dito para magtagbak pa ng husto. Kaya, limit lang din yung mga gamit namin. Yun lang ang ma-share ko sa inyo how to to buy your things in your house. Yung talagang kailangan. But alam mo, hindi ko lang mapigilan talaga yung mga mugs. I love mugs talaga. Sobra. Talagang hindi ako masyado nagko-coffee for 3 times sa isang araw. Sometimes 1 or 2 times lang. But gusto ko palagi pa nag-breakfast ako. Start my day. Medyo sabi nga maarte ba? Hindi naman. Gusto ko talaga parang, yung big time, yung parang maganda ba? Yung parang gaganahan ako kumain kahit na isang tinapay lang na may butter. Parang sayang-saya na ako. Tapos magre-reels ako, magko-coffee ako. But lately, hindi ko nagagawa kasi very busy ako. Kailangan pagagising ko, kain na, bihis na, trabaho na. Kasi malapit na tayong umuwi ng Pinas. Kailangan nating mag-ipon. May mga priority tayong dapat unahin. And syempre, papasok na si Ate sa college. Kaya kailangan paghandaan at pag-ipunan. I'm so excited. Kailangan niya pa tayo. Kaya lagi kong pinapanalangin na maging malusog kami, maging safe kami, maging maayos sa mga trabaho namin, simpleng buhay at masaya lang. Very happy na ako. Yun lang laging ni-wish ko sa aking pang-araw-araw na prayers din talaga. Guys, namimintig ang aking paa kasi parang nakaluhod ako dito. Iyan. So guys, masasabi ko lang sa inyo, you have to be budget, okay? Hindi yung may tawag dun research ko nga sa shopping, gano'n na parang bibili ka pero hindi mo kailangan, di ba? So, etong mga to ay hindi ko lang basta-basta hindi kailangan. Kasi kailangan talaga sa Pinas magbago. So, hindi ko rin to lahat one big time lang pinag-ipunan. Matagal. Alam mo yon, parang December, nagtabi ako ng $30, $20, ganun. Kasi nga ayoko nang masisira yung mga plano, budget ng isang buwan. Yung kaya ko lang. Hindi ko pinupush yung sarili ko or pinupush ko yung asawa ko para matupad yung mga gusto namin. Hindi. Kaya mapapansin mo kahit na medyo nag-aayos kami ng bahay ni na mami sa Pinas, utay-utay at nakakaabot na ng 2 taon kasi may mga priorities tayong dapat unahin. Hindi kailangan sabay-sabay. Hindi natin kailangan makipaghabulan. Hindi natin kailangan mainggit sa iba. Hindi natin kailangan compare ang sarili natin sa iba. At the end, pagod tayo at may sakit tayo. After onwards, hindi tayo magiging masaya. Kaya kailangan lahat balanse para maging magaan, maging masaya, at maging kontento tayo sa buhay natin. Hindi tayo nagtatrabaho para pagodin ang sarili natin dahil may mga bayarin or isipin tayo. Ang sarap matulog sa gabi na very comfortable lang at kontento lang tayo sa meron tayo. Diba? Siguro isa yung natutunan namin mag-asawa, kaya we always open communication sa mga bagay na dreams and goals namin. Masarap mangarap. Alam mo, walang bayad ang mangarap. Kahit madami tayong pangarap. But sometimes, kung hindi ito mga matutupad, may mga reasons yun kung bakit. At kapag mature ka at open ka sa lahat na nangyayari, kung ano lang talaga yung kaya nyo, dun ka lang, diba? Pwede mo namang gawin yun pwede mo namang extrahan ng pagtrabahuan kung kaya mo. Pero kung alam mo naman na medyo gusto mong i-delay dahil may mga reason ka, may mga una kang priority, okay lang yun, diba? Wala namang dapat i-rush. Dahil ang buhay naman ay hindi takbuhan or hindi naman to games. Ano mo yon? Basta kailangan i-enjoy mo, alagaan mo yung sarili mo, alam mo yung focus, alam mo yung priority mo, alam mo yung halaga ng buhay na pinaghihirapan mo. Hindi yung nagpapakahirap ka dahil gusto mong sumabay sa agos ng iba. Hindi. May stress ka lang, magkakaproblema ka lang, at the end, wala kang matutupad. Kaya, you always pray na maging alam mo yon. Ako, I always pray na makontento lang din talaga ako. Happy, I'm so blessed and grateful sa meron ako na minsan yung mga hindi ko na-expect na blessing, dumarating na lang at minsan mapapawaw na lang talaga ako. In my few years of being silent this time, na ginagawa ko, tinatrabaho namin, joint force ng asawa ko ang mga goals and dreams namin, natutuwa kami kasi after onwards, sinatapik na lang yung sarili namin na kahit hindi kami nag-post, hindi namin in-announce, hindi namin kwento, especially lang sa mga side namin,
proud kami. Kasi at least may mga battles kaming natatapos, may mga priorities kaming natatapos, at sulit ang mga pagod hirap na ginagawa namin sa araw-araw. So, try nyo din yun, di ba? Wala namang masama na dahan-dahan lang. Kasi kung ito'y para sa'yo, ibibigay talaga sa'yo. Laksan mo lang yung loob mo, magtiwala ka lang, magdasal ka lang, and you know, kung ano lang yung kaya ng katawan ninyo at kaya ng trabaho, yun lang, di ba? Hindi mo kailangan ganito. Hindi talaga maganda yun. Parang pangit talaga yung kalalabasan niya. Kaya yun lang, yun po ang share ko sa aking haul. Kung bakit din kami pumunta ng IKEA, I share with you guys na we're so excited din na makapaghanap na magandang feature na magiging bahay namin soon. And for sure, ida-diary ko yan. I'm really so excited. And second, bumili na ako ng mga gamit para sa Pilipinas from Ross, TJ Maxx, IKEA, dahil nga nagpalit kami ng mga ilang old collections ni Mommy sa aming kusina and some of decorations. Ayaw na rin namin na masyadong maraming dekorasyon sa salas. Hindi naman ganun kalakihan yung bahay namin. Para sa ganun maaliwalas, matanda na rin si na Mommy at Daddy para mabilis linisan at ayusin. Hindi masakit sa mga mata nila. Although alam ko naman na si Ate Tambi ay nandun din, naglilinis din siya. But alam kong busy siya on your school. And I'm so thankful to Ate Hazel sa sobrang effort ng paglilinis niya sa bahay. And I'm so excited din kasi yung dulong kwarto na dating closet doon na malaki ay magiging room na namin ni Dingo. Hindi naman na namin masyadong binonggahan yung ayos. Binudget lang na namin. For sure, itutur ko kayo doon. Para sa lahat din yun. Para at least yung mga kapatid, kamag-anak, mga pinsan ko, ay may mga tutulugan din silang maayos. Kaya naman kami ni Mami ay nag-iipon, nagpaplano, nagtutulungan para mas maging maayos yung family house ni na Mami. So, para sa lahat din talaga. And, ano pa ba? Yun. Nakabili na naman ako. Ayan. Paano naman? Kailangan ko naman to. Rewards ko naman to sa sarili. Mura lang naman, guys. At saka yung bagong tinggan namin. Ito lang yung mga sinali ko. At yung mga iba naman nabili namin, nagamit namin sa bahay. Kasi nga yung mga iba ay pinapadala ko sa Pinas. Ulit ako At dahil nga magsa-summer na, kaya medyo nirefresh naman namin yung bahay namin. Para next naman na decorations nito, ay Christmas na! Magde-decorate din ako ng small decoration sa bahay for Christmas. Pero dahil magpapasko kami sa Pinas, very simple lang. Para at least yung bahay namin, aalis kami, may spirit of Christmas pa rin. To be thankful for the whole year sa mga trabaho at blessings na binigay din ng Amerika sa amin. So yun lang naman guys, ang masishare ko sa inyo. Huwag tayong masyadong impulsive buyer ba ang tawag doon. Isa-search ko nga or comment down below kung tama ba ako. And mag-share din kayo ng mga opinion, paano kayo nagbabudget, nagpaplano, para mag-reset ng mga gamit nyo sa bahay, kung anong ginagawa ninyo. Kasi kami talaga, ayaw namin nagtatapon kasi ayaw namin maging busog. Talagang halos kung kailangan isaksak sa bahay, isinasaksak namin. Pero, syempre nga, ito pa yung tip na palagi kong napapanood kay Marie Kondo. Mag-subscribe kayo kay Marie Kondo. Ito, makakaroon kayo ng idea paano mag-organize, maglinis, mag-let go ng mga old collections nyo. Kasi nga, sabi niya, ito lang base lang din sa experience na pinanood ko siya at pinag-aralan ko siya na pag marami tayong masyadong tambak sa loob ng bahay na kinikip natin na hindi naman natin kailangan, masakit sa mata, alam mo yon, minsan mabigat din sa ating kalooban, sa ating isip, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makapag-isip, kaya medyo yung blessing malayo, mabigat ang buong paligid ng bahay. Kailangan daw natin minsan mag-let go ng mga ilang mabibigat na negative things sa bahay natin na hindi na natin kailangan, na tinatabi na natin. Kung ito naman ay napakinabangan na natin, why not na i-share, ibenta, or i-donate natin. Marami namang way ng paraan para malubag sa kalooban natin, i-let go natin sila. I-search nyo yan, yun. So, for me, ang dami na namin rin ni-let go dito sa bahay. Halos wala na rin naman kaming itinatago sa bahay kasi nga, paglilipat kami, at least mabilis kaming umalis at magaan din ang pag-repack namin. So, yun nga, yung iba naman namin na plano na ibenta or iiwan, dahil gusto nga namin if we have a new home, new lahat. Kaya pinag-iipunan talaga. Kaya hindi ganun kabilis na lumipat at magplano. Talagang lahat din pag-iisipan, pag-iipunan at pagtatrabahuhan. Kaya one thing we can pray is good health, safe, maayos sa trabaho, maayos ang negosyo namin, ma-focus para very soon matupad.
So guys, mag-share ako niyan sa inyo very soon. But guys, thank you for watching my haul. Sana nag-enjoy kayo sa haul ko sa IKEA, sa Ross, sa TJ Maxx. Bisita kayo dyan. But sabi ko nga sa inyo, search nyo lang ang mga gusto ninyo, i-budget nyo lang. At kapag dumating ang sale at nandun pa yung items nyo, for sure sa inyo yan. Comment down below kung paano rin kayo nag-shopping ng mga items kapag nagpapalit kayo sa bahay ninyo. So thank you for watching my vlog. Sana'y nag-enjoy kayo. And next, mag-haul uli po tayo. See you guys in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next haul. Bye guys!